tinukoy na po, tama ba? Tama yan. Tinukoy na po ni Congressman Jong ng Lanao, yan po sa Mindanao, kung sino ang nasa likod nitong sinasabi niyang pamumulitika at pagpipetisyon, pagharang sa national budget dito sa 2025 na budget natin na ginagamit sa kasalukuyan. Pakinggan po ninyo itong paliwanag ni Congressman Adjong at saka yung iba pang actually humarap yung mga bago o young guns na mga kongresista dito sa isong ito. Marian Enriquez. Ayan o, may report po yung mga media sa Congress. Ayan o, ito Kung mo. si House Appropriations Committee Vice Chairperson Zia Alonto Adyong ang tatanungin, obvious kung sino ang nasa likod ng pagpapaputok sa issue ng national budget. Kasi kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court, they are all well connected with the Duterte. Ayan o. Nitong Lunes, naghain ng petisyon si Davao City 3rd District Si Duterte ang Representative tinukoy. Isidro Ungab at dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Korte Suprema para ipadeklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Sina Ungab at Rodriguez ang kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang programa kung saan unang inungkat ang BICAM report. Ayon kay Adyong, pinupolitika ang budget at tila hino-hostage ang pondo ng bayan. Nauna nang iginit ni Acting House Appropriations Chairperson Stella Kimbo na napagkasundoan na ng mga miyembro ng BICAM ang halaga ng blankong items. Ang tanging ginawa na lang ay nilagay ang mga numerong ito sa BICAM report. Sa panayam naman ng programang Storycon ng One News kay dating Senate President Franklin Drilon, sinabing... Yan o, so malinaw. Malinaw po na tinutukoy ni Congressman Adjong, isa pa yan sa mga Vice Chairman ng Committee on Appropriation, Duterte ang nasa likod daw po ng pagpigil at pamumulitika lang sa isuho ng 2025 national budget. Ibig sabihin, parang si Congressman Ungab at saka si Attorney Rodriguez ay ba daw inutusan lang. Ang nasa likod nito si Duterte. Dahil si Duterte ang una nagpaputok nito at isuho dun sa BICAM report na ang paninindigan naman ng mga politiko at ng mga abogado, yung BICAM report ay malayo doon sa General Appropriation Act. Dahil ang pinirmahan ng Pangulo ay yung bill para sa batas at hindi yung BICAM report. Magkaiba daw po yan. Kaya matinding debate na naman yan sa Supreme Court. Nasa Korte Suprema na po ang issue. Nauna na nagpahayag dyan, Executive Secretary Bersamin, dating Chief Justice, sinabi niyang legal ang budget. Walang problema. Karon din ang Senate President ni Escudero at mga congressman at senador na pumirma dyan at nag-endorso sa Pangulo para sa budget for 2025 na pinirmahan noong December 30 bago nagbagong taon. Kaya legal ito. Yan ang pinanindigan ng Kongreso, ng Senado, ng Executive Department. Laban dito sa nagpetisyon sa Korte Suprema at ang tinutukoy nga ni Congressman Adjong, Duterte raw ang nasa likod nito at pamumulitika lang ito para iharas yung ating budget. Nako. Yung isa namang congressman, si Ortega ng La Union, ang kanyang sinasabi, kaya daw ginagawa ito ng kampo ng mga nagpipetisyon, gusto nilang maibalik yung bilyong-bilyong pondo na hinihiling ng Office of the Vice President na wala dito sa kasalukuyang budget dahil hindi inaproban ng Kongreso, ng Senado at ng BICAM yung mahigit na 2 bilyong hinihiling ng Office of the Vice President kasi hindi maipaliwanag ni Sara Duterte kung paano niya ginagastos ang pera ng kanyang opisina na nagkasabit-sabit pa dahil dun sa confidential fund at intelligence fund ng 2022-2023 national budget. Okay? At dahil dyan, kaya hindi siya binigyan ng malaking pera. Ang binigay na pera, kung di ako kakamali, mga 700 million lang pangsweldo at gastusin ng Office of the Vice President. Okay? At yung iba pang mga, kung ano man pera yan na related daw sa kawang gawa, na nagagawa naman ng DSWD, ang ayuda, nagagawa naman ng Department of Health, ang medical mission, yung libreng sakay, nagagawa naman ng MMDA at saka ng Department of Transportation, naging redundant na, so hindi na yan pinayagan na mapunta sa Office of the Vice President. At yan ay gagawin na ng ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil doon, yun ang nakikita ng Congressman ng La Union na kaya nila ginugulo daw itong budget na ito dahil gusto nilang maibalik yung budget ng pangalawang Pangulo na hindi naman pwede kasi hindi nga po ma-justify
ng OBP kung saan nila ginagamit ang pera. Tama ba ang paggamit ng pera na hindi may paliwanag? Nagiging pikon, nagkakaroon pa ng drama, katakot-takot ang nangyari. Hanggang ngayon po ay hindi may paliwanag. Ba't mga mabibigyan ng pera? Ang Kongreso at Senado ang merong kapangyarihan tungkol sa pagbalangkas ng proposed budget coming from the Executive Department, Office of the President. Kasama dyan ang Office of the Vice President. Okay? Kaya nga wala ng confidential pa ng Office of the Vice President at iba pa. Kasi nga po may problema siya sa paghawak ng pera. Yun. So, nagtutugma-tugma na yan. Yung sinasabi ni Ortega, Congressman ng Iloilo Union, dahil sa pera ng OBP. Sinasabi naman ni Congressman Jong na siya hong Vice Chairman ng Committee on Appropriation, Duterte ang nasa likod nito. Wow! Nagkabukuhan na. Anyway, nasa Supreme Court. Tingnan natin kung paano ang labanan dyan sa mga susunod na araw. Bahala na dyan ang Solicitor General, Undersecretary Guevara, kung paano niya idepensa ang gobyerno, Office of the President, kasi nga ang Solicitor General, abogado ng pamahalaan. Okay? Please like and share ng video ito. Pangalawa na ating pag-usapan, eto na. Nako, ano ba ito? Ito ho naman yung 200 pesos na pangakong dagdag na sweldo, wage increase. Na ngayon, ang reaksyon ng ECOP, ng grupo ng mga negosyante at iba pa, politika lang yan. Hindi yan pwede. Hindi kaya ng mga employer. Babagsak daw ang negosyo pag ganyang kalaki ang increase na ibibigay sa mga manggagawa. Ito po yung nagmula kay House Speaker Martin Romualdez nung makipag-meeting ng isang araw sa mga leader manggagawa na kanya daw itutulak at pag-uusapan ang 200 pesos increase. Wow! Ay nung araw nga 125 ba? O 150 pesos na increase, hindi nga nangyari. Sa ilang kongreso nakaraan, ito 200 piso pa ang gusto. Kaya tuloy ang dating sa mga negosyante, political statement lang yan. Parang propaganda lang dahil mag-i-eleksyon. Binobola yung mga labor manggagawa o yung iba pa. Kasi hindi naman daw kaya. Lalo na ng mga maliliit na negosyante, paano ibibigay ang 200 pesos increase? Di ba? Kung ikaw nga naman, merong 10 empleyado, dadagdagan mo ng 200 pesos per day. Abay, magkaano yun? 2,000 na yan. Sa isang araw. Napansweldo lang. Dagdag pa lang yun, ha? Okay? Ngayon, ang minimum wage dito sa Metro Manila, kung di ako kakamali, 600, higit na 600. Kung gagawin mo 200, increase, magiging 800. Hindi daw kaya yun ng mga maliliit na mga negosyante. So, hindi pumapayag ang mga employers. Sa halip, ang sabi ng mga employers, tulad ng ECO, political statement lang yan. Hindi yan pwedeng mangyari dahil kanilang haharangan, dahil babagsak ang negosyo, at hindi daw yan kakayanin, lalo na ng maliliit na sektor. Nako, ano inyong masasabi dyan? Nagkabukuhan na about budget, national government, at increase na sweldo ay tinututulan. Please like, share ng video.